labas dyan. Ito ang aktual na eksena sa isinagawang rescue operation sa isang dalagita. Sa tulong na pinagsanad na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Department of Social Welfare and Development o DSWD at BITAG, nailigtas sa isang KTV bar ang dalagitang isang linggo nang hinahanap ng kanyang ina. Ano ginawa sa anak ko? Ha? Ano ginawa sa anak ko? Ano ginawa sa anak ko? Wala na kalimutan sa anak ko. Ano ginawa sa anak ko? Miyerkules, People's Day sa BITAG Headquarters. Idinulog ni Aling Emelinda ang kalagayan ng kanyang 15 anyos na anak sa pinagtatrabaho nitong KTV bar. Sige, ilang taon pang anak? 15. 15 anyos. Matagal lang ganitong ugali ng anak niya. Matigas ang ulo lang. Wala barkada. Barkada. Paano napadpad to sa Laguna? Sa Laguna ba to, San Pablo? San Pablo Laguna. Paano napadpad to? Sinama po ng kaibigan niya po. Ilang taon yung nagsamang kaibigan siya? Halos kasi edad na rin. Nagkasing edad lang. May minor de edad. Paano mo nalaman na San Pablo? Paano mo nalaman na nandoon? Nag-text po siya. Kanino siya nag-text? Siya sa nagte-text sa akin ngayon na tulungan ko daw po yung anak. So ang anak mo ngayon nandoon. Doon po. Saan daw nagtatrabaho ang anak mo? Sa bar po. Anong klaseng barko? May pangalan ka ng barko. Meron po. Ang nag-text sa'yo, nagmamalasakit. Opo. Yung dati po rin daw siya nagtatrabaho doon. Pero hindi niya nagustuhan yung ano ng amo niya. Kaya umalis siya. Yung bang nagtatrabaho sa amo niya, sasagot pag tinawagan mo? Opo. Si Karen, isang nagmamalasakit na kaibigan at dating kasama sa KTV bar ng biktimang si Annie, ang nagparating kay Aling Emelinda tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Nakilala ko po si time na pumasok po ako doon. Pero 2 days lang po ako din, umalis na po ako. Nung 2 days na po yon, doon ko po nalaman lahat ng problema ni na ang utang niya, 10,000. Dahil po sa portable na binenta po sa kanya ng may-ari ng bar. Tapos nakita ko po na binubugbog siya ng bakla, sinasabunutan, tapos ayaw po palabasin ng bar. Yun po yung kinakasama niyang ngayon na bakla. Tinext ko po yung nanay ni gawa po ng awang-awa po ako sa bata. Wala po siyang kapera-pera, mangungutang para lang makabili ng pagkain. Yun po yung nangyayari sa kanya. Dahil na rin sa patong-patong na pagkakautang sa pinapasukan ng KTV bar, hindi na makaalis ang pobreng dalagita. May penalty po siya pag once na walang customer tapos natutulog po siya. Gusto niya na raw po umuwi dahil mamimiss niya na yung pamilya niya. Kaya lang po wala po siyang pera. Gusto niya raw po umuwi na may dala sa magulang niya. Ang alam ko lang po pangalan ni Miguel. Siya po yung may-ari ng bar. Pero po hindi po nakapangalan sa kanya yung bar sa anak po niya na diba. Dahil po may mga kaso po siya. Lumalabas na rin po siya ng kusa. Gawa po ng utang po niya. Pag hindi po siya nagpalabas, hindi po nagbibigay ng budget yung may-ari ng bar. Yung nagkasakit po si Gladys, gawa nung ginagamit po siya ng kinakasama ng bakla, tapos yung nagpapalabas din siya sa customer. Yun po yung sa kanyang na hanggang lumaki, bumukol. Hanggang nagmakaawa kami sa may-ari ng bar na dalhin sa hospital. Kung hindi pa po kami nagmakaawa, hindi po na may isipan na dalhin si sa hospital. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang bitag. Agad naming sinamahan sa CIDG Anti-Organized Crime Division at DSWD si Aling Emelinda. Meron kami kasasama social worker, yung social welfare action team. Ipanatag po ninyo yung kalooban ninyo, nanay, no? Meron po tayong mga kasamang social worker na ipasasama para po matignan yung kaligtasan ng inyong anak at makita yung kondisyon niya. At nang lagay po natin muna pansamantala, mailigtas muna natin siya, yun po ang mahalaga.
Tapos ma-assess muna, masuri natin ano yung mga naging karanasan niya. Ilagay muna natin sa isang center nang sa gayon po ay mabigyan natin mga therapeutic session. Pero pwede niya siyang nagalo. Levery. So, initially, ganun yun ang gagawin natin na kaso in relation to 7610 kasi minor yung anak mo. Accept na ba tayo? So, pag okay na, i-go nyo na yung operation. Sige, move na kayo. Tumulat patungo San Pablo, Laguna ang bitag kasama ang CIDG Anti-Organized Crime Division at DSWD. Sa staging area, kasama ang kaibigan ni Ani na si Karen, isinagawa ang final briefing para sa gagawing gulpi-gulat na paglusob. Kasi po yung bar nung may-ari, tatlo po yung bar na Iba-hiwalay niya gano'n, babae. So, i-guide mo na kami. Ibig sabihin, nasa Bombits po. Sa Bombits. dito tayo. Isang bitag undercover ang papasok sa target na KTV bar para kumpirmahin kung naroroon ang subject na dalagita. Habang ang mga operatiba ay maingat na nakaposte malapit sa target area. Gusto nyo kausapin yung ano natin doon, makalubog natin doon. Makalubog na tayo. Hello. Nakikita ba yung ano dyan? Nakikita ba yung subject dyan? Opo, nandito na ako. Hindi, yung subject natin, yung i-rescue natin, nandyan na? Sighted mo? So, anong ginagawa niya ngayon dyan? Nakuntayin niyo. Yung may-ari, nandyan din? Oo, hindi. Anong place yan? Anong pangalan? Nandito ako ngayon sa Bombay. Bombay. So, pwede na kami mag-proceed dyan? Oo, pwede na. Okay. Nasa Bombay, positive. Pwede na tayo mag-proceed daw doon. Okay. Kumpirmado, nasa loob ng bar ang dalagitang si Annie. Ito ang sumunod na eksena. Sa maliit na espasyong ito, huli sa aktong karasuhan ng GRO at parokyano ng KTV bar. Full package entertainment din ang offer ng Malaswang Bar dahil ang bahay aliwan sugalan din pala. Ilang taon ka na? 18 po, 19. Mga permit ba kaya? Meron po ako. Mayor's permit, meron? Bago lang po. Wala kang permit. Mayor's permit. Ang mga GRO patay malisya at tila sanay na sa bisita ng mga uniformadong pulis sa pinagtatrabahuan nilang KTV bar. Namatan din sa loob ng Bombits Bar ang baklang kinakasama at nagsisilbing bugaw ni Annie. Ang dalagita, hawak na ng bitag undercover. Buhos ng emosyon ni Melinda sa muling pagkikita ng kanyang anak na si Annie.
na dinala lamang ito sa tanggapan ng CIDG o AOCD sa Campo Crame. Hindi na napigilan na Aling Imelinda ang paglabas ng galit sa mga taong bumaboy sa kanyang anak. Ha? Ano ginawa sa anak ko? Ha? Ano ginawa sa anak ko? Ano ginawa sa anak ko? Ano ginawa sa anak ko? Wala na. Ano ginawa sa anak ko? Ano ginawa sa anak ko? Dahil sa anak ko? Dahil sa anak ko? Pati ikaw! Pati ikaw! Ha? Ayaw mo paggamot sa anak ko? Ayaw mo paggamot sa anak ko? May isang taon ako ayaw mo paggamot? Hindi ka papilit? Papatay niya anak ko sa puti mo ka! Pati ikaw! Kayo! Sa puntong ito, inilahad ni Ani ang kanyang sinapit sa loob ng kanyang pinagtatrabaho ang KTV bar. Nakilala ko po siya sa Barangay Spirit, tambay po. Niyaya niya ako na tagabaho nga ako dito sa Laguna. Sabi niya ho, hindi daw po kami magpapalabas. Sabi yung andun na po, nagpapalabas. Gusto ko na ho umuwi nun, nung araw na sinama niya ako. Kaya nga lang ho, walang pamasahe. Sabi ko, samahan niya na ako. Ayaw pa ako umuwi. May utang daw ho. Nagsisisi ho. Naiwanan ko yung mga kapatid. Sa pag-aasam na makaipon ng pera, dusa ang kinahinatnan ng pobreng dalagita. Naranasan ko yung tulong. Yung sa gabi na ako kakain. Pipilitin pa para sumama sa lalaki. Kailangan nakalak. Kaya pag nandun na kami sa loob, nakalak ko. Kung naisipan ko tumakas. Marami na rin yung babaeng tumakas doon. Bagamat malayo sa kapahamakan, bigo pa rin si Aling Imelinda na makasama ang kanyang anak. Dahil minor de edad, pansamantala munang isa sa ilalim sa protective custody sa isang youth center ang biktimang si Ani, kung saan siya isa sa ilalim sa isang counseling. So ngayon yung bata, turn over sa amin for protective custody. And ilalagay muna siya sa isang center para maproseso yung mga pinagdaanan. Para unawaan ng bata yung mga experiences niya at yung mga epekto nito. So habang nakafile yung kaso at dinidinig yung kaso, sa kustodiya muna namin siya. Patong-patong ang kaso naman ang isinampa laban sa manager na si Lindrada Garcia at ilang mga empleyado ng Vombits KTV Bar. We were able to file a case of violation of Republic Act 9208 and the Human Traffic Act in relation to Republic Act 7610 or anti-child abuse law.